kilala niyo po si Tatay Rani. Kaya bilang isang tatay, pinoproteksyonan ang kanyang pamilya. Yan din ang binigay sa atin ni Tatay Digo. Tayo nag-iwanan mula po pa nung tayo ay may pinangpen si Tatay Digo. Una-una po sa lahat, pinabati ko po ang lahat ng mga kapwa ko OFWs. Mahal na mahal po namin si Tatay Digo. Alam niyo po, sumuporta kami sa war on drugs ni Tatay Digo. OFW po ako. Kung hindi niyo po alam, isa po akong OFW na natulungan ni Tatay Digo dahil po sa 8 years ko na may kaso po na travel ban na hindi ko kasalanan. As in, may asawa po akong Arabo na nakipag-divorce lang po. Pero po, ayaw po akong pauwi ng ating bansa at ayaw po makipag-iwalay. So, ang tumulong po sa akin, si Tatay Digo. Nalapitan po po lahat ng ahensya natin dati noon na tinulungan ako ng Philippine Embassy ng Bahrain na tinulungan na makalapit. Nung kami po'y sumulang kay Tatay Digo, wala po isang buwan na tulungan po ako ni Tatay Digo. Yan po yung pinaka-ano natin na totoong pagbabago, totoong serbisyo, totoong puso, totoong masa. Ngayon po, bakit po nila iniimbestigahan ang war on drugs natin na sinuportahan po ng mga OFWs? Kaming mga OFWs, pinapadala namin ang mga anak namin. Ako po'y nagpapasalamat at hindi po biktima ang mga anak ko. Pero po, paano po yung ibang mga magulang na mga OFWs kung napiktima po ang mga anak nila? Napakasakit po sa atin. Ang dapat pong imbestigahan yung mga drug lords, pusher, at saka mga dealer. Yan po mga dealer po ang imbestigahan, hindi po si Tatay Digo. Sana naman po, mga taga-Congress, pakinggan nyo po kami. Itigil nyo na po yung war on drugs of hearing na yan kasi mas marami po tayong dapat tutukan na mga kagaya ng nasalanta ng bagyo. Diyan po natin i-focus. Huwag nyo na kaming iligaw. Kasi nililigaw nyo na lang kami. Huwag na tayong mag-politics, ano na yan, strategy na gusto ninyo ang lahat ng taong bayan maligaw lang sa war on drugs ng mga Duterte. Kagaya po ni Bibi Inday Sara. Dapat tulungan natin siya. Is 24/7 hanggang ngayon nagbibigay pa rin ng relief goods. Ang dami po natin mga DDS na mga supporters, na mga volunteers nandoon at kasama nila nagbibigay ng tulong para doon sa mga nasalanta ng bagyo. Yung mga namatay doon sa Bicol, nakita nyo ba kung iyon ba ay mga nakuha na sa hukay? Yung po ang dapat natin tutukan, hindi po itong war on drugs neto. Itong war on drugs neto, ang kailangan natin, tutukan natin ang mga nagugutom. Yun lang po yung hinaing namin at kami po ay nagpapasalamat sa inyo. At sa lahat po na nandito, Tita Karen, Kuya Oliver, BMR, my best friend. Nasa si Tropang Bisaya. Sila po yung mga kasama ko. Ayan. Kahit na mga mga balateros po. Ayan po. Magkakasama po yung mga balateros. Walang iwanan yung mga DDS. Nandito pala marami ang mga Duterte News. Yan po. Mula pa 2016 po yan, mga DDS vloggers. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Walang iwanan. Laban natin plato, laban ni Tatay Digo, laban ng Duterte family. Hindi natin sila iiwanan. Mabuhay ang mga Duterte! Mabuhay! Duterte! 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 Hinarap pa siya o hindi? Kasi parang nagtatago na yata sila. Balita ko mayroon daw deliver na pampers. Nakahina ba, sir? Yun ang narinig ko. Si Tatay Digong, nung nakaupo pa siya, walang mali talaga ang ginagawa niyang war on drug. Talagang tumpak. Ang dapat imbestigahan yung mga luho ng mga buhaya. Bakit iniimbestigahan kung saan silang nakabili niyan? Tira siguro niyan ng mga negosyo nila na nakatago. So,
Kaya magpantay tayo talaga. Hindi pwede na hindi natin bantayan si Tatay Digong, baka mawala. Wala na tayong Tatay Digong. Bakit na ng mga buhaya? Baka lalapain, kawawa naman. Okay. Distrito 2, Payatas, Holy Spirit, Commonwealth, Silangan, Batasan Hills, kilala niyo po si Tatay Rani. Kaya bilang isang tatay, pinoproteksyonan ang kanyang pamilya. Yan din ang binigay sa atin ni Tatay Digong. Ang Tatay Digong, kita nyo naman po, simpleng buhay, simpleng pamumuhay. Inuusig ngayon at ginagawa ang lahat para magsisihin ang taong tunay na nagmahal sa kanya. Mamulat na ho tayong taga-distrito 2. Mamulat na po tayo may mga edad na. Dahil ang ating pagmumulat ang makikinabang ang mga anak at ang mga young children. Kaya sana po, ulit-ulitin ko, hindi tayo ikabayaran dito. Hindi tayo pinuwersa rito. Nandito tayo dahil gusto natin may pagbabago. Ulitin ko. Tayong may edad, may obligasyon sa mga bata. At ang mga batang yan, pareho tayo tayo. 66 years old na ako. Iguwang na. Kaya, ang ating hong gagawin, itatama lang natin yung mga nagawa natin hindi tama. At wala hong huli sa pagbabago. Sana pag-uwi ninyo, kausapin ninyo ang mga kakilala nyo. Imulat nyo sila unti-unti para pag tumayo ulit tayo rito, mas malaki ang boses natin. Sana'y mangbugbor sila. Okay, siguro malapit na ako si Presidente. Baka pila na lang tayo rito.